Stock Market Weekly Update, and this one is for March 16 to 20. And ang team natin for last week is the 60 peso barrier. Basag na. Okay. Defensive plays in a weak currency regime. If you want exclusive investing related contents in the Philippine stock market, check the pinned comment. For some daily investing insight, check my Facebook page. So, market summary, peso slump to all-time low. Diba? No, nag-60 yan, sell eh. And then towards the end of the session, bumalik siya above 6,000. Okay? It was a nail beater of a week for the local birds as the PSEI slipped by blah blah blah. Not only holding the 6,000 psychological support, pero baka next week basag na yan eh. Kasi nagko-collapse ngayon yung global markets na makikita nyo mamaya. Okay? So the main story was that the Philippine peso hitting a record low of 60.10 BBM. Anong gagawin natin against the USD after the Fed kept interest rate steady, and actually parang malabo na yung chance na mag-rate cut sila. Instead, ang lumalaki yung chance is yung tinatawag na rate hike, no? Ipitikin ulit yung interest rate. Depende kung mabilis yung pagpitik ng inflation. Okay? Despite the Invest PH conference showcasing 47 listed firms. Ano to? Ano ata to? Conference, no? Sentiment remained cautious due to the double whammy. Mahina na nga ang peso because of the USD strong, ganon. Elevated oil prices, Brent crude staying above 100 billion per BBM. Anong gagawin natin talaga eh? Foreign investors are net sellers, but late week value hunting in specific sectors have prevent a full-blown crash. Yun yung sinasabi ko kanina, no? Medyo nag-rebound siya. Pero next week, I think, sell down to, no? So, bakit? Kasi crude oil still, ayan, no? Di ba? Flirting near 100. Yung Brent, ayan, 100 plus na siya. Okay. Then you have the gold. Gold is collapsing. Oh my goodness. So, lahat ng gold stock next week, it's over. Kala ko ba safe haven to? Mukhang safe haven ngayon is, bonds, no? US bonds. Okay. So, wala na, no? Yari. Mga gold stock next week. Actually, sinasell daw na yung gold stock, no? Last week. Nadadamay yung nickel. Pero, feeling ko nickel, we'll see, no? Depende sa Q1 nila. Kasi may special situation sa Indonesia. We'll see kung nandun pa rin, no? Kung kumukubra pa rin sila sa Pilipinas. Depende gaano kalakas yung Q1 ng mga nickel mining na companies. So, here's the year-to-date performances ng iba't ibang indices na tinatrack ko. So, PSEI is in the red. Okay, from a start or a beautiful start ng 2026. Na-wipe out na siya. Okay. US market, negative. Diba? Almost negative 5% na yung dalawa. Oh. So, emerging market, no? Laki ng nilagapak na niya. Oh. Alam mo, double digit to, diba? At one point this year. Ngayon, malapit na siya on the red. Southeast Asia, medyo, medyo still holding up pretty well. International is in the red. So lahat, binibenta na, no? Wala na, it's over. Total world is in the red. And my personal dividend retirement portfolio is in the green, pero baka malapit na rin mag-red yan, no? Maybe ba next week.
So, it's starting to look like 2022. Yan, no? Di ba? Puro red. Red, 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 red. Ayan. So, dyan na nga siya talaga papunta, guys. So, brace for impact. Brace for, extreme volatility in the coming weeks. On. Ngayon, may recent, message or statement si Donald Trump parang winding down daw ng di ba? On one statement, sinasabi niya baka daw mag-wind down daw siya ng force niya sa Middle East. And then, on another statement, parang gusto nilang mag-deploy ng mga Marines, no, sa Middle East. Yung tinatawag nilang, boots on the ground. Ganon. Soldier or ground invasion. Parang ganon. Yung ginawa nila dati sa, Iraq. Anyways, we'll see paano magde-develop yung, next week kasi nga, parang palala siya ng palala. Another statement, no, yung Iran, parang sinasabi nila, papayagan na nilang, mag-cross sa Strait of Hormuz yung ibang mga bansa, provided may pag-coordinate sila and may babayaran silang, parang toll gate, no, toll fee. Okay? Siguro babantayan din yung paano magpo-progress yung ganong klase ng arrangement or possible ba siya. We'll see. So now doon na tayo sa stories. Stock stories first, blue chips and large cap. The first one is TEL. Support. So interest rate concern. Kasi mga telco or mga utility stocks, no? Lalaki yung utang ng mayan. That's normal. And with interest rate, pag pinitik ulit, baka daw mayari ulit sila. Parang ganun sinasabi. So, 1,400 support. Nasa 1.3 na nga siya. Oh. Mali-mali na naman tong si na GPT na to eh. Or I should say Gemini, no? Next, URC. Navigating higher import cost for raw materials due to the 60:1 exchange rate. So, manipis kasi margin ng URC. And I don't think may pricing power sila. So, dahil wala, baka, yun nga, no, maapektuhan sila on this upcoming, oil crisis and potentially inflation, kanyan. Pero pag nag-normalize yung situation, di ba, may demand yung product niyan eh. So, mabilis lang yan makapag-recover. You have JFC. Highlighted its supply chain resiliency and new Danao Commissary to maintain margins despite global food. Tanong, no? May magja-Jollibee pa kaya? So, JFC, wala, no? Wala. Ano to, sell, no? Yung mga blue chips ngayon, no? So, 2022, yan, sinell down siya nun, no? Oh, di ba? Sinell down siya ng 16%. So, ito yung January niya, sell down siya 16%, 20%, 20%. Ay, nako, it's over. Feeling ko next week puro na yan, no? Puro sell, ganon. So, SMC express interest in new coal blocks. So, ano to eh? Masama-sama siya sa mga bidding kasi may mga I believe may mga coal-fired na power plant to. Pero tapang kasi na ito umutang eh, no? SMC. Lagi na utang na ito eh. So, pa-participate siya dyan, malamang, no? Utang na naman siya for that, for that asset na assuming siya yung makakuha. So, kung baka tatlo na sila dyan na medyo malalaking company, SMC, Meralco, or MGen, and mga Konsunji, no? SCC. Pero technically, kay SCC yung most qualified. Ang tanong, di ba? Yun ba yung titignan? Have to find that out. So, ito nga, no, strategic partnership with the, kung ako yan, papayag na lang ako, no? Pero may kapalit na,
share on a certain asset na pagmamayari din ng Meralco, di ba? Para win-win situation and para lumaki yung chance na sila pa rin yung mag-operate ng ng coal, okay? So ba't ba may interest ang Meralco yan sa coal asset na yan? Kasi nga may ano din sila, may mga coal fired din if I'm not mistaken. Anyways, partner na rin naman yung dalawang yan sa Maynilad. So possible ba mag-partner din sila diyan, di ba? Next is SMPH. Analysts are tagging this as a buy on breakout. SMPH, sinasell down nga eh. Ha? Ayan, lakas ng selling pressure. Buy on breakout. 28 daw. Wow. 28 to. That's 44%. Pero what if tuloy-tuloy ito papunta sa Ayan, papunta sa 12, ganon. Di, yun yung maganda. Kasi with inflation na guaranteed na yan and kung sobrang bilis ng inflation, interest rate hike, di malabo, pitikin to eh. Pitikin siya pababa, di ba? AEV, showing resilience is power infrastructure segment acts as a defensive hedge. So si AP, resilient siya ngayon, di ba? Kasi nasa power sector to. Okay, ayan. Meanwhile, AEV is wala eh, di ba? Hindi niya kasi Union Bank. Hanggat di nag-improve si Union Bank, wala. Okay. Second is baka mapektuhan na yung kanyang food segment on these kinds of environment. So AC actively participate in Invest PH conference. Road wala nga eh. Laki nga ng utang neto eh. So pag pinitik ulit yung interest rate, mayari to. Or karoon siya ng bad sentiment. Sila sell down na eh. Nawala na yung rally nyo. Pick to ng mga analyst, start of the year. Kasi nga, gra-rally siya. Wala na. Burado na naman yung kanyang rally. And potentially mag-trade na naman siya lower than its COVID dip. Ganyan. Ano ba growth driver na ito, di ba? Ali, potentially maapektuhan sa BPI ulit, potentially buhatin ulit siya ng BPI. And ASEN, depende kasi yung ang growth kasi ni ASEN is based on leverage eh. Pag mga ganyan kasi talagang erratic siya, depende sa mga natapos nilang project on time. So, Monde, slight pressure as global wheat prices fluctuated. So, Monde kasi na-sell down na to ng malalim, Ang tanong, may mas ilalalim pa ba siya? Possible, pero sa ngayon medyo resilient siya on this level. Maapektuhan ba siya ng high crude oil price? Yes, pero maganda balance sheet ng Monde. Potentially mabilis lang siya ma-rebound kapag nag-normalize yung situation. You have GT Cap, monitoring the 6.5% man-to-man climb. Sino bibili ng vehicle? Sino bibili ng Toyota eh? Malmal nga ng gas eh. So, sinasell down na siya. Sino motivate bumili ng kotse ngayon? Wala nga eh. So, doon tayo sa mid cap and small cap stories. You have DMC rally this week. Parang hindi naman siya nag-rally eh. Nagsasabi na itong konting rally na siya ng konti. Okay. Na possible mangyari kasi nga may history na sila sa Maynilad. So, Emirate maintaining a buy on support with a target of grabe naman 15 pesos. Emirate. Ay hindi. Nasa 40 na ito ngayon eh. Tama lang pala. 15. Dito, no? So, but 15, kumbaga siguro pag pumunta siya dyan, papantay lang yung yield niya sa current yield ng A-rate tsaka RCR, no? Kasi yan yung tatlong blue chip ngayon dyan eh. Sila may mga blue chip na backing. PINMA remains a hot topic for investors doing worth counter. Wala nga eh, no?
Di nga mabuhat-buhat yung kanilang construction segment eh. LRT. Focusing on BPO-led tenant retention. Kwenteng dividend, wala. Hindi man na-maintain eh. Ano ka ulit? Nag-dividend decrease nga ulit eh. So, Philstock, ano to? Philstocks. May ganyan bang ano? Ganyan bang ticker symbol? So, Apex. Benefiting from the safe haven. Wala nga eh. Babagsak nga eh. No? So, sell yung mga gold stock next week. Pero, feeling ko masisell down una si PX. Di ba? Kasi, speculative to eh. Di ba? Wala pa tong asset, no? Niluluto pala yung kanyang silangan na laging matatapos ng ganito, matatapos ng ganito, and then hanggang sa hindi siya natatapos. Ito yung sa ngayon, feeling ko malalim mag-correct. Potentially ba bumalik siya rito. Kasi nga, speculative siya. Okay. And of course, OGP, possible din yan, no? Sell down din yun ng malalim. Ngayon, in the case of APX, ano kasi ito eh, nagka-capex to, so yung gold production nila is lumalaki ng lumalaki. So, yung output nila pwedeng may pang-offset ng konti dito sa declining na na gold price. Okay? Kaya eventually, I think karoon yan ng support na price somewhere. So, DG Plus, elite sponsor for InvestPH, Digital Gaming Mario, wala na. Apektuhan na nga sila ng ng tawag nito. Regulation. Nag-close na ito. Press release na ata to eh. Ayan no. So, 12.6 billion na net income yung ni-register niya. So, parang sinasabi, siya, no? Na 2 point something siya, no? Sabi mo lang 2.5 billion last quarter. Ayan, no? So, malaking siya sa mga nire-register niya dati. So, 2.5 plus na 1.7 sila, no? Nung third quarter times 2. So, potential ba 8 billion to 10 billion lang talaga sila, no? Annually, which is already lower than their 2024 due to the regulation na nangyari sa nila. Okay. So, 8 billion, assuming yan lang yung nila, 8 billion, 82 divided by 8, around 10p. Pwede na. Okay. So, DD, global expansion, wala nga. Feeling ko talaga hindi mo materialize yung kanilang Hotel 101, no? Maganda siyang press release, pang headline na, the first homegrown Filipino brand. May ganyang hotel expansion pero feeling ko lang hindi siya magmamaterialize. Okay. I think masyadong pinupush ng Double Dragon ni Injapsi at saka ni Tan Kakchong yung kanilang pag-expand international. Okay. So Wilcon, wait and see. Hindi pa ito nagre-report, no? Yung feeling ko bagsak yung fourth quarter na ito eh. Okay, and discretionary, mayari yan. No? Mamahal yung mga bilihin, titipid mga tao. Diba? Home improvement na dapat sanang gawin nila. Diba? Mayari yun. Eh, bumalik na siya. Okay. So, for 2025, or I should say 2026, feeling ko, wala, no? Medyo nagre-rebound na siya rito eh. And nire-recommend na siya ng mga analyst kasi may 1 quarter siya na nag-rebound. Pero, feeling ko chamba lang to eh, di ba? I think fourth quarter bagsak ulit sila and this year mag-struggle ulit to and I think baka mag-trade na to, di ba? All-time low below its IPO level. Yari, no? Yak ka talaga dyan. Okay? Shangri-La. Sell of G2. Ito yung naka-visit tong visit na to eh. So, nakita ng decimal error sa dividend rate. First time ko makita ng ganyan, no? Yung mga ganyan, no? Nung nakaraan, 0.011 eh. Ano yun, yung klaseng error yun, no? Tanong, may bibigyan ba sila ng penalty? Malaking bagay yun, bigla mag-declare ng ganung klase ng dividend. So, nung una, hindi ko makapaniwala kasi may malakas to na, leasing income, no?
Yes, nawalan sila ng condo sales sa kanilang yung mga niyang mga premium na condo. Pero sobrang lakas ng neto. Kanyang leasing income, na kanyang mga recurring income. Such that kaya nilang i-cover yung yung kanyang mga previous dividend rate na binibigay. So, nung una akala ko nagtitipid lang sila sa cash, maybe baka for 2026 magtitipid sila. Despite kaya nilang magbayad ng magandang dividend payout, pero it seems like mali pa rin ako. Ang nagkamali ito, no, yung decimal error niya dito na ni-report, no. Na kalokohan, okay. Dapat hindi nangyayari ang ganyan, no. Bira ko makita ng ganyan. Now, dun na ako sa global and regional market pulse. So yan, steady. Pero lumalang yung chance, no? Rate hike na yung mangyayari this year. And put immense pressure on Asian currency. The Iran-Israel-US tension has turned the Strait of Hormuz choke point. Karoon na nga daw dyan ng toll fee. Bayad kayo. Locally, we are seeing a tug of war between strong domestic cash remittances. So, record high in January, pero yun yung fight kasi pag nag-escalate to, possible ba may mga mapauwing OFW sa Middle East. Bumagsak yung remittance, di ba? And then you have the fuel price hike that are hurting the transport sector. So, forecast for next week, testing the 6, wala na to, basag na to. The next support is 5,850 daw. So, 5,850. Yung niya. Ito, no? Okay, I think baka I wouldn't be surprised kung butasin niya rin to, no? Next week, okay. Gawa nga nang nagka-crash ngayon yung ayan na nag-start ng mag-crash yung US Emerging International. Siyempre, aso-aso lang yung PSCI dyan. Diba? Yung mga retail or participant dyan, aso-aso lang. Pag nakita nila may selling, sell. Ganon. So, PSP intervention, as it nears, wala. Depend kaya nila yan. So, sector rotation to utilities with uncertainty high, capital might shift towards dividend heavy. Utilities and power stocks that can pass on fuel cost. So, yari naman yung mga electricity bill. Di ba? Pag sa summer na, dami mag-aircon. Yun na, di ba? Energy crisis. BBM. Grabe, limpak na problema yung kakarapin ni BBM administration this year. We'll see kung paano nila ina-navigate yung situation ng 2026. Or better yet, dasal-dasal na lang na medyo magdahan-dahan na si Donald Trump. Medyo umupa na yung pagiging niya, pagiging chaotic. Okay.